Mukhang bad news ito para sa San Miguel Beer. Natalo na nga sila dito sa Raynor Chan Elasto Painters na injury pa itong si Jordan Adams. Ang lumalabas kasi dito ang nangyari, nagkaroon ng pulled hamstring itong si Adams at inilabas siya na meron na lamang 4 minutes na natitira doon sa fourth quarter at hindi na ito binalik. Mag-undergo ngayon ng medical check-up itong si Adams para madetermina kung ano ang extent ng kanyang injury. Ang sama nung timing dahil mag-uumpisa na yung playoffs next week. So ito ngayon ang problema ng San Miguel Beer. Ayon kasi sa rules ng PBA, may limit yung pagbalik mo ng mga imports. Tandaan natin, si Adams ay inalis na nila dati at sinubukan to si Sheldon Mack. Pagkatapos binalik nila ulit itong si Adams. Kung tatanggalin nila ulit si Adams, hindi na nila yan pwedeng ibalik ulit. So one time lang yan mangyayari. So kinakailangan either mag-decide ng San Miguel Beer na intayin si Adams na gumaling, or kung papalitan nila ito si Adams, hindi na nila siya pwedeng ibalik kahit makarecover pa siya mula doon sa kanyang injury. So iyan ngayon ang dilemma ng San Miguel Beer. Ang pag-asa na lang ng San Miguel Beer talaga ay maabilis gumaling itong injury nitong si Jordan Adams. Ngayon, kung mapalitan nila ito si Adams, posible na ang kunin nila ito si Sheldon Mack dahil ang balita ay nandito pa rin ito si Sheldon Mack at naka-standby nga in case magkaroon ng injury. So ito na nga ay nangyari. So abangan natin kung ito si Sheldon Mack ang gagamitin ng San Miguel Beer o kukuha ng panibagong import. Ang maliwanag dito, matindi yung pagkatalo ng San Miguel Beer. Not necessarily na apektuhan yung playoffs nila. Pasok pa rin naman sa playoffs ng San Miguel. Ang problema nga lang ay itong import standing nila. Hindi ngayon masigurado kung itong si Jordan Adams ay makapaglalaro pa para sa San Miguel o hindi na. So medyo mabigat yung desisyon na kailanganin gawin ng management. Sa ngayon, itong Barangay Ginebra ay nag-iintay pa rin ng update dito sa status ni Isaac Go kung gaano siya katagal na mawawala. At ngayon, ang usap-usapan nga dyan ay ano ba ang dapat gawin dito ng Barangay Ginebra at kung meron na ba silang pampalit. Kasi kung matagal mawawala ito si Isaac Go, sino ang pwedeng pampalit ng Barangay Ginebra? Nabanggit natin maraming mga big men na pwedeng makuha Ginebra. Katulad nga nitong sa Terra Firma at sa Northport, obviously meron dyan. Pati na rin sa Converge, ang daming available na options. Sa tingin ko, kung ang pag-uusapan natin ay yung prospect, siguro pinakamaganda itong si Pau Villonar mula dito sa Converge Fiber Access. Pero hindi naman yan basta-basta pakakawalan syempre ng Fiber Access sa Barangay Ginebra. Depende na yan kung sino ang magiging kapalit. Pero sa ngayon ng Barangay Ginebra ay pinag-aaralan pa rin yung sitwasyon dito kay Isaac Go. Kung sino ang pwede nilang pamalit. Marami silang pwedeng pagpilian dyan. Kung gusto ng Ginebra, madalian talaga dito sa Terra Firma at sa Northport sila pwedeng kumuha, si Carino o kaya si Flores. Pagdating naman, kung talagang gusto nila ay yung rookie, katulad dito si Avilo na sa Converge, or pwede rin yung veterano, katulad ni Perkins o kaya itong si Balongay na rookie mula sa Phoenix Fuel Masters. Ang kailangan pag-isipan dito ng Ginebra ay yung long-term prospect nila talaga. Dahil ito si Isaac Go, tandaan natin, nagkaroon na yan ng ACL injury dati. Ang mahirap dito sa Ginebra, kung ito si Isaac Go, wag naman sana. Pero kung ito magtagal ng injury, baka maging parang si Jeremiah Gray na halos 2 taon nang hindi nakapaglalaro dahil puro injuries na lamang ang nangyayari. Kaya hindi natin alam kung ano kondisyon ng nabanggit na player pagbalik nito. Kaya abangan na lang natin kung ito si Isaac Go, kailan babalik at kung sino ang napili ni Coach Tim Cone na papalit sa nasabing center habang ito ay nagre-recover pa. Tinalo ng Terra Firma ang TNT Tropa kagabi pero no bearing game yon para sa TNT dahil assured na sila sa number 1 seed. Ang nakafocus dito ay sa Terra Firma. Hindi pwedeng maging masaya ang isang PBA team sa iisang panalo lamang. Kung ikaw nga si Jana Del Cardel, sabi ng iba, dapat matagal ka nang nag-resign dyan. Dahil alam mo kung anong ginagawa ng Terra Firma. Palaging pinapamigay yung mga top players nila at mga draft picks. Kung ikaw ay coach ng PBA team, dapat ang goal mo ay manalo. Kung nakita mong yung management ay ayaw namang manalo at namimigay lang ng mga players, bakit ka pa mananatili dyan? Nasabi nga ba parang sweldo lang ang habol nitong si Jana Del Cardel. So abangan na lang natin kung ito ay magre-resign o hindi. Dahil sa tingin ko itong Terra Firma G parang kontento na si Cardel na lamang ang maging coach dyan. Dahil maliwanag naman ang plano nitong management ng Terra Firma. Wala silang gustong
gawin kung hindi mamigay lamang ng mga player sa draft picks dito sa SMC. At parang ganyan na. So, ibig sabihin nito ay baliwala na kung sino man ang coach. Kaya sa tingin ng karamihan, walang pagbabago na mangyayari dito sa Terra Firma. Sa ngayon, pwede rin nating masabi na itong Terra Firma, yan din ang dahilan kung ba't hindi pinapalitan yung kanilang import. Dahil alam naman nila na wala talaga silang balak na manalo dito. Kaya sa tingin nila ay kahit sinong import na lang ang ilagay nila ay pwede na rin. At bakit ka pa nga gagastos sa isang high quality import kung wala ka namang balak manalo? Kaya sa tingin ko, yan ngayon ang sitwasyon dito sa Terra Firma. Kung saan na talagang mukhang yung sitwasyon nila ay kontento na sila sa ganyan. Yung nagiging laughing stock ng PBA. Dahil hindi naman nananalo talaga at gusto na lamang na namimigay ng mga players. Kaya kung walang bagbabago dito sa PBA at hahayaan na lamang nila na ganyan itong Terra Firma ay mananatili ito na isang sabihin na nating black eye dito sa PBA dahil sa kanilang ginagawa na paglalaro. Ilang conferences pa kaya ang bibilangin bago nga itong si Robert Bodic ay lumipat dito sa TNT Tropa? Marami nagsasabi na nasasayang talaga ang talent nito dito sa NLEX dahil mukhang hindi naman nananalo itong NLEX Road Warriors. Sa ngayon, pwede nating masabi na itong si Robert Bodic, ang most likely niyan ay dito sa Terra Firma o dito sa rather TNT. Pero sa ngayon, pwede rin nating masabi na baka sa Meralco yan. Dahil merong luxury itong TNT at ang Meralco na mamili dito kay Cedric Barefield at Robert Bodic. So, ang management magde-decide kung sino mapupunta saan. Of course, alam natin na ito si Cedric Barefield, medyo hindi pa rin 100% sigurado na sa TNT o Meralco yan mapupunta. Dahil yung player option niya doon sa second year contract niyan, literally magiging parang free agent siya at siya pipili kung saan lilipat. May mga bali-balita nga na ito'y nag-desisyon na lilipat daw sa San Miguel. Pero hindi natin masabi na kung yan talaga ay totoo. Dahil marami nagsasabi na ito ay baka pwede pang mapunta sa abroad. Dahil baka namimili lamang yan ng mga teams, ng mga offers. Yan ang aabangan natin ngayon dito sa Terra Firma, dito kay Cedric Barefield kung talagang lilipat siya sa abroad. Ito si Bodic, tandaan natin, nag-overseas din yan. Pero ngayon ay parang kontento na dito sa pagbalik sa Pilipinas. At malamang ay sa TNT o Meralco yan mapunta. Depende kung sino mas nangangailangan. As it is, mukhang solid naman yung position dito ng TNT at Meralco. Pero baka maghahanap na ng TNT ng eventually napapalit dito kay Jason Castro. At mukhang bagay nga dyan itong si Robert Bodic. So abangan na lang natin yan. Sa panig naman ng NLEX, hindi pa natin nasisiguro kung ano ba talaga plano ng management dito. Kung palalakasin o gagawin pa rin na parang farm team. Shoutout kay Joseph Pineda, Jonel Alago ng Serino Valles family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, RG Bueno at Dalina family, Anthony Alon, kay Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, kay Mitch Bagares, binabati din natin si Edwin Carmona Jr., Alicia Garcia, Katsakino Dukusin, Ireneo Salangsang, si Enju, Dexter Domer, Michael D., pati na rin ang iba pa nating mga taga-subaybay katulad ni Lodito Kakayon, Juan Sodege, pati na si Eduardo Monsales, Malyari Mascarinas at ang iba pa.